bago natin puntahan 'to, may ipapakita muna ako sa inyo. Tignan niyo 'to. Tignan niyo 'to, walang tatawa, walang hindi ko pa na-play. Tawang-tawa na ako, tignan niyo 'to. Tignan niyo 'to. In other words, ingat. In other words, ingat. In other words, ingat. Other words, ingat, In other words, ingat. Anong pakulo yan? Parang Hitler lang, oh. In other words, ingat. Anong katarantaduhan na naman to, Atty. Claire? Kinagawa mong circus talaga tong Malacanang eh. Sa mga ingat. In other words, ingat. 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 Isa pa last. In other words, ingat. Anyway, pag-usapan na natin to. Wank, 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 wank. Anong nangyari? Gagi oh. Survey. BBM's trust rating plummets to 14% while VP Sara surges. Anti-admin sentiment rises. Loloko. Gagi. 14% trust rating ng Pangulo ng Pilipinas. Record. Parang record to ah. Tignan natin yung news. Anyway, eto. Para mas maganda, pinatranslate ko kay ChatGPT ng Tagalog para ramdam na ramdam. O eto. Point. Point. Yan. Basahin natin to. Ang sabi, bumagsak sa pinakamababang antas mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bangag Marcos Jr. matapos bumaba ang kanyang trust rating mula 23%. Gagi yung 23%, ano na yan, mababa na din yan. Patungong 14% at lumubo ang distrust rating niya sa 63%. So mas marami ng Pilipino ang walang tiwala sa kanya ayon sa pinakabagong pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Gagi, 14% trust rating, tapos yung distrust mo, 63%. La, nakakahiya. Anong nangyari? Kailan ba tong survey na to? Nahuli na ba ito? Nahuli na ba si Ay, hindi pala nahuli. Kinidnap na ba si Pangulong Duterte dito noon? Tignan natin to. Sa kabaliktaran, tumaas naman ang trust rating ni pangalawang Pangulong Sara Duterte mula 31% patungong 39%. Wow! So ngayon ang naglalaban, Bongbong Marcos 14% ang trust rating, Sara Duterte 39%. Patay ka ngayong Bangag. Patay si Bangag. Patay ngayon si Bangag. Dito mo makikita. Nakikita nyo naman ngayon yung rally. Birthday ni Pangulong Duterte. Yung birthday. Paano mo yun itatanggi, guys? Kagi. Bumaha ang tao sa kalsada. Hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo. Di ko alam kung may gaganapin pa dito sa Sunday. Baka meron na naman. Gagi. 39% ang trust rating kumpara sa 14%. Kailan ba to? Habang nananatili sa 39% ang kanyang distrust rating. See? Distrust rating ni Bongbong Marcos, 63%. Ang taas ng walang tiwala, distrust. Samantalang kay VP Sara, 39% lang. Ginawa siyang nag-iisang pambansang leader na nakitaan ng pagbuti ng public perception ngayong quarter. So, ibig sabihin,
bumagsak o bumuti si Chis Escudero. Bumagsak o hindi. Bumagsak o hindi gumalaw yung rating ni Chis Escudero. Gayon din kay Tambaluslos. Kasi sabi siya lang yung nag-iisang pambansang leader na nakitaan ng pagbuti. Ngek-ngok. Paano yan? Isinagawa ang survey mula Marso 15 hanggang Marso 20, 2025. Nasa dahig na si Pangulong Duterte nito. Halos kakaumpisa pa lang nito Ilang araw pa lang nakakalipas simula nung sapilitang kunin ng ibang bansa o ibang jurisdiction ang dating Pangulong Duterte. How much more kaya sa second quarter pa? Gagi. Mabuti na lamang at ginawa ito bago ang birthday ni Pangulong Duterte. Ano ba to? Parang pa-birthday kay Pangulong Duterte? March 28 din nirelease to. Tinignan ko kanina sa website ng Publicus Asia. Set to release Set to release March 28. Kanya nga lang wala pa yata yung full detail. Parang ito nilik lang to or nakuha lang ng Publicus data yung yung President at Vice President. Nakuha ito ng abogado.com. So, ipinapakita rin nito ang malaking pagbabago sa political leaning ng publiko kung saan ang damdaming kontra-administrasyon ay lumubo ng 30%. My God! Patungong 45% ngayong quarter 1 ng 2025. Quarter 1 is January, February, March. So, noong fourth quarter ng 2024, last 3 months ng 2024, 30% ang kontra sa gobyerno. Ngayon, is 45% na. My God. Lalaki pa yan. Samantalang suporta para sa Administrasyong Marcos ay bumagsak mula 28% patungong 15%. Ang sakit! Ang pinakamatarik na pagbagsak nito hanggang ngayon. My goodness. Lumampas pa sa Pangulo ang kawalan ng tiwala ng publiko at umabot na rin sa buong administrasyon. So anong nangyayari anong nagawa ni Antecler? Satsat sa sira siya ng sira sa mga Duterte, atake siya ng atake sa mga Duterte. Partida nasa gobyerno pa kayo may makinarya kayo may araw-araw na presko na para pabanguhin si Pangulong Bongbong Bangag Jr. at pasamahin naman ang mga Duterte. Pero ito pa rin yung naging resulta. So walang kwenta. Walang kwenta si Antecler. Yung mga pinagdadaldal niya, yung mga paninira niya, walang kwenta. Survey ang nagsasabi 45% ng mga Pilipino ang naniniwalang patungo sa maling direksyon ang bansa mula sa 32% nung nakaraang quarter. My God. 45% na ng Pilipino ang naniniwalang mali na ang direksyon ng bansa dahil sa gobyerno ito. Wow! Ang laki guys tumatalo from 32% naging 45% na. Grabe. Tanging 29% na lang ang naniniwalang nasa matatag na desisyon ang bansa. Isang matinding pagbagsak mula 42%. Wow! Mula 42%. 29% na lang ang naniniwala na may matatag pang direksyon ang bansa. Grabe. Alam niyo, nakakalungkot din to kasi Pilipino ang apektado So, ito yung epekto. Yung epekto ng pagiging walang kwentang leader. Sino ang nagsasuffer? Sino ang apektado? Mga Pilipino. Nawawala rin ang optimismo sa ekonomiya kung saan 32% na lang ang umaasang magkakaroon ng pagbuti mula 48% noong nakaraang quarter. Ibig sabihin nito, pakonti ng pakonti yung pag-asa ng mga Pilipino na maaangat pa
ang kabuhayan at ikinabubuhay ng mga Pilipino. Kung wala na eh. Yung pagiging optimistic nila, naaangat pa o bubuti pa yung ekonomiya, wala na. Lalo pang lumala ang pagbaba ng kumpiyansa sa Mindanao, lalo na. Dulot ng kontrobersyal na pag-aresto kay Duterte at ang lumalawak na hidwaan sa pagitan ng mga aliado ni Marcos sa Duterte. Sa kabila nito, lumalakas muli ang ratings ni VP Sara na nagtatampok sa kanya bilang isang mahalagang figura sa pagpabago-bagong politika na klima. Oh my God. Anteclair, sa Lunes siguradong itatanong sa'yo to. Sa halip na mag-vlog ka ngayong Sabado at Linggo, may assignment ka na oh. Paano mo iti-twist na naman ito? Dito ako excited. Siguradong tatanungin ito. Ang maganda na abangan natin, paano na naman iikot-ikotin ito ni Anteclair? Excited na ako dyan. Content na naman. Pagkakakitaan nyo na naman si Anteclair. Pinuputol-putol nyo pa yung mga sinasabi at mga videos niya para pagkakitaan. Kapal ng pagmumuka. Ngayon, tingnan lang natin guys, no? Itong ito kay Pangulong Duterte. Ex-President Duterte stepped out of the office with record high plus 81 net satisfaction rating. Record high, guys. Usually, ang mga pababa na presidente, yung patapos na ang termino nila, bumabagsak talaga yung net satisfaction rating nila. Pero kay Pangulong Duterte, at taas plus 81. Basahin natin ng konti to. Former President Rodrigo Duterte remained popular until his last days in the office. Last days to and getting all-time record high plus 81 net satisfaction score. Polling firms SWS stated on Friday. SWS pang nag-survey nito. SWS said in a report released on its website that Duterte scored garnered from survey held from June 26 to 29 in his last days in Malacanang. Bet a previous record held to him also, a plus 79 obtained in November 2020 edition of the survey. So tumaas pa. So paano na to? 14%? 14% trust rating? BBM resign. BBM resign. Kung ganitong wala ng tiwala yung tao sa'yo, naalala ko yung niya. Naalala ko yung sagot niya noon nung tinanong ulit siya nung bumagsak ulit yung kanyang trust rating. Ang sagot niya, ganun talaga. Kasi mga tao, nandyan talaga, ang mahal-mahal ng bigas, pahirap ang buhay, what do you expect? Yun yung sagot niya noon. Silipin nga natin si Noynoy, guys. Si Noynoy naman ay President Benigno Aquino III public satisfaction. Rappler. President Benigno Aquino III public satisfaction rating dropped 3 months before he is set to leave Malacanang. Results of survey by SWS revealed Monday, April 18. So, ilan ba siya? With the net satisfaction rating of plus 27 considered moderate, plus 27 considered moderate, yung 14. Gagi. Hala, gagi. For the first quarter of 2016, Aquino has his lowest rating since the first quarter of 2015, SWS said. Gagi. So, sa tingin ninyo,
Ilan kaya ang alamano. Ilan kaya ang ang tawag dito, alamano, ang net satisfaction rating ni Bongbong Marcos pagpaba niya. Tingin ninyo guys, baka mag-negative to. Duterte pa rin ang malakas. Gagi. Again, ingat. Tragis